Panahon na para i-trade ng San Miguel Beer itong si Vic Manuel para dito kay Troy Rosario. Totoo, si Troy Rosario ay magiging unrestricted free agent pagkatapos ng Philippine Cup. Pero kung ikaw naman ang San Miguel Beer, bakit mo iintaying matapos ang Philippine Cup bago mo i-trade itong si Vic Manuel? Dahil kung kukunin mo rin lang si Troy Rosario, eventually kailangan bitawan mo rin si Vic Manuel dahil masyado nang dadami yung power forward mo. At baka bago mag-expire yung kontrata nitong si Rosario ay i-trade na yan ng Blackwater sa MVP team. So mas maganda, i-trade na ng San Miguel Beer itong si Vic Manuel bago pa mai-injured muli para dito kay Troy Rosario. Kapag nakuha ng San Miguel Beer itong si Troy Rosario, magkakaroon sila ng isang power forward na may 3-point shooting katulad nung panahon na nandoon si Arwin Santos kasama si Junmar Fajardo. Alam naman natin kung gaano naging ka-epektibo ang tandem na yon para dito sa San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko, dapat i-trade na talaga ng SMB itong si Manuel para kay Rosario. Kung hindi papayag ang Blackwater, samahan pa nila ng first round pick o di kaya ng isa pang player. Kapag yan ay nangyari at nakuha ng San Miguel si Rosario, mapupunuan na nila yung pagkawala ni Benny Boatwright dito sa Philippine Cup dahil magkakaroon sila ng isang tinatawag na floor spacer para dito kay Junmar Fajardo. Kaya sa tingin ko, itong San Miguel Beer, totoo yung sinasabi ng mga insiders, matagal nang gustong kunin itong si Troy Rosario. Pero syempre, itong MVP group, hindi ka agad-agad papayag dyan. Kaya sa tingin ko, kailangan gumawa na ng aksyon ng San Miguel para makuha ang nasabing player at magkaroon na sila ng tinatawag na isa pang outside scorer at perimeter defender para tumulong doon sa iba pa nilang big man na nasa kanilang lineup na ngayon. Posible nga kaya na itong Barangay Ginebra ay masama dito sa isang 3-team trade dahil nga itong si Nards Pinto mukhang kinakailangan na ng additional playing time na hindi niya nakukuha dito sa Gene Kings. At ang isa nating nakikitang posibilidad dito ay baka makipag-trade itong Ginebra dito sa Phoenix at sa Terra Firma Jeep. So ang mangyayari dito, itong Barangay Ginebra makukuha itong si Javi Gomez de Leaño. Ito namang Phoenix Fuel Master sa kanila mapupunta itong si John Pinto o si Nards Pinto. At dito naman sa Terra Firma Jeep mapupunta itong si RJ Hasul. Sa ganitong sitwasyon, kapag nakuha ng Barangay Ginebra itong si Javi Gomez de Leaño, magkakaroon sila ng isang outside scorer na hindi nabibigay ni Jeremiah Gray dahil laging injured. Kung sakaling makuha nila itong si De Leaño, magkakaroon sila ng isang small forward na pwedeng magamit kahalili itong si Scottie Thompson o di kaya ni Jamie Malonzo. Samantala naman itong si Nards Pinto, alam natin, matikas na defender yan at sigurado magkaka-playing time siya dito sa Phoenix Fuel Masters. At itong si RJ Hasul naman, isang veterano na makatutulong dito sa mga guards nitong Terra Firma Jeep. Kaya sa tingin ko ang ganitong klaseng trade ay hindi naman mahihirapan ng PBA Trade Committee ni i-approve. Medyo nakalalamang siguro Ginebra ngayon dito at saka ang Phoenix. Dahil itong si Pinto, alam natin mahusay na two-way player yan. At itong si De Leaño, maganda ang performance sa Barangay Ginebra sa Terra Firma Jeep. Samantala naman itong si RJ Hasul ay isa ng veterano. Pero nakita naman natin to sa serye ng Phoenix at Meralco, kaya pa rin mag-deliver dito si RJ Hasul. O kaya pwede pang samahan ng draft pick yan para maging parehas palalo ang magiging trade ng Ginebra, Phoenix at Terra Firma. Panahon na nga ba para itong Magnolia Chicken Templados ay magpalit ng coach? Yan ngayon ang usap-usapan dito ng mga fans dahil nga dito sa naging performance nila sa finals kontra sa San Miguel Beer. Nung nag-umpisa ang conference, favorite itong Magnolia dahil ang ganda ng pinakita nila sa PBA on tour at syempre, nakita naman natin kung gaano kahusay ang kanilang import na si Tyler Bay. Pero sa bandang huli, nanalo pa rin ng San Miguel Beer at ang hindi pa maganda, nag-collapse ang Magnolia doon sa Game 6. Lamang na sila halos buong game. Pero nung last 2 minutes, bigla silang nag-choke at itong San Miguel ang nanalo. Ang sabi nga nung iba, kung mahusay naman ang players ng Magnolia, bakit hindi pa dapat palitan yung coach? Madalas nababanggit na dapat daw i-trade dito si Calvin Abueva at yung iba pang mga players. Pero kung ang coach ang sistema ay pareho pa rin, baka ganun din ang maging resulta. Kaya sa ngayon,
Sa tingin ng iba baka hindi rin mangyari yan dahil di umano itong si Coach Vic Tolero ay personal na kinuha ni Al Francis Chua, kaya hindi yan kaagad-agad papalitan. Pero tandaan natin ng San Miguel Beer, itong si Leo Austria, ang balita noon malapit daw sa management. Pero eventually napalitan din itong si George Gallant. Kaya sa tingin ko, itong si Coach Vic Tolero baka bigyan pa yan ng isa pang tsansa dito sa Philippine Cup. Baka magpalakas pa ng lineup nga itong Magnolia dahil kukunin daw ito si Arvin Tolentino mula sa Northport Batangier. At kung palakasin pa ang Magnolia at hindi pa rin sila mag-champion, sa tingin ko, itong si Vic Tolero ay eventually mapapalitan na rin. Ang tanong na lamang ay kung sino. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong si Vic Tolero, syempre pagmamasdan yan ng mga insiders at pati na ng mga fans kung sa bandang huli siya ay mananatili pa dyan o kung matitrade na o rather na mapapalitan na. Dahil ito si Vic Tolero, sabi nga iba, bilang na yung araw niya sa pagiging coach ng Magnolia. Kaya tignan natin kung ito talaga yung mangyayari at kung sino ang gusto ng SMC na ipalit sa kanya. Mukhang no choice itong Converge Fiber XS at tatanggapin na yung kagustuhan nitong si Alex Stockton na matrade. Hanggang sa ngayon hindi matigil-tigil yung balita na itong si Stockton ay matitrade at nalilink na yung pangalan niya sa iba't ibang koponan katulad ng Ginebra, itong TNT Tropang Giga, Rain or Shine, Phoenix at iba pa. Ang maliwanag dito, itong si Alex Stockton very much in demand at halos lahat ng teams gusto siyang makuha dahil understandable naman kung kayo ay nanonood nitong laro nitong Converge Fiber XS. Alam ninyo na itong si Alex Stockton, ang laro niya na isa doon sa pinaka mahigpit magdepensa. Yung bang mapipikong ka talaga parang si Ronald Tubid noon at mahusay pa umiscore. Kaya syempre lahat ng teams yan ang klaseng player na gusto nilang makuha. Sa ngayon, itong Converge nagmamatigas na hindi raw nila ite-trade itong si Stockton. Pero mukhang gusto talaga nito na malipat sa ibang koponan. Ngayon, kung itong si Stockton ite-trade, hindi mawawalan ng mga interested parties, ika nga. Pero sa ngayon, kinakailangan muna pag-isipan itong mabuti nitong Converge dahil kung titignan natin yung lineup nila, napakarami ng trade na ginawa pero hindi pa rin nag-i-improve yung kanilang performance. Kaya sa ngayon, marami nagsasabi na kung itong si Stockton ay ite-trade pero hindi pa rin magbabago itong Converge Fiber XS sa kanilang performance, baka ang susunod na mawala ay itong si Aldin Ayo, yung kanilang coach. Sa ngayon, nakafocus pa rin ang karamihan dito sa posibilidad na makuha nila si Justin Baltasar sa pamamagitan ng pagtank dito sa Philippine Cup. Pero kung yan ay hindi magtagumpay, naku baka magkaroon ng matinding balasahan dito sa Converge Fiber XS. At pagdating dito sa mga trades, marami nagsasabi hindi naging maganda ang mga moves na ginawa nila. Kaya sa ngayon, asahan natin na itong si Stockton kung matitrade yan, marami ang magmamasid kung sino ang kukuning kapalit ng Converge. Dahil kadalasan daw pagdating sa trade, itong Converge parang natatalo palagi at nalulugi. Shoutout sa Nigel Soriano family, Eduardo Monsales, Albert Aquino, Aldong TV, John Mark Cantos, John Ray Mark Isuela, Michael D., Jonad Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Ronald Berposidad, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Joseph Mendoza, kay Joseph Pineda, Donel Santiago, kay Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza, JJ Sibung, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Judy Edwina, Shaina Carl Jaira at Jonah Villarosa, kay Jonel Alagon, OG Len Gio at Gia Santillana at Agne family, RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at kay Luis Alon at sa iba pa nating taga-subaybay.